Hey everyone, good day. Pag-usapan naman natin ang inyong mga personal application form na na-print out nyo after nyo magbayad ng online booking appointment kay DFA. So malamang, kaya pinapanood nyo ang video na to dahil kagaya ko, meron ding error sa inyong personal information or application form kay DFA after nyong mag-confirm or after nyong magbayad ng payment kasama ng reference number. So, ayun nga ang nangyari. Kaya nandito ka ngayon, pinapanood mo to dahil meron kang error. So, ano nga ba ang mangyayari kapag nagkamali tayo ng pinil-upan? Like, nagkamali ka ng address, nagkamali ka ng work address, and ng especially yung birthplace. So, pag-uusapan natin yan sa video na to. Huwag mong i-skip ang video dahil iisa-isahin natin yan iisa-isin natin ang maliliit na detalye kung paano natin ito ma-resolve dahil sa panahong to, malamang marami nang tumatakbo sa isipan natin. Ano-ano yan? Unang-una na dyan is ipaprocess kaya ni DFA ang aking application form kahit na mayroong error ang aking personal information application form. Ika-cancel kaya ni DFA ito at magpapanibagong fill up ulit kaya ako ng online booking appointment kay DFA and so on. So marami pa. So ayan ang pag-uusapan natin sa video na to. Kaya stay tuned, wag mong i-skip, panoorin mo to hanggang matapos para sa'yo to. At ayun na nga, pag-usapan na natin ang inyong mga error, kagaya ko, sa inyong mga personal information application form kay DFA. So ano nga ba ang gagawin natin kapag ang ating mga application form, personal information, ay merong error. So ito, first thing to do is mag-email tayo kay DFA. Sabihin natin na merong error ang ating ginawang online booking application. So dahil na-print out na yon after natin magbayad, so hindi na pwedeng baguhin yon. So error na talaga siya. So anong gagawin natin? Ayun nga at mag-email tayo. So ang i-reply ni DFA sa'yo, kagaya ng ginawa ko, ay doon na lang sa day kung kailan ka magpapa-appointment mo, ipaprocess ang error sa iyong application form. So, yun yung first step. Ang second step is huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka na mag-uulit ng fill up ng online booking appointment at hindi na rin i-cancel ni DFA ang iyong application form kahit na meron kang error. So mag-aantay ka na lang, ang dapat mong gawin, mag-antay ka na lang ng araw kung kailan ang exact date ng inyong booking appointment on-site kay DFA. So ito na. Kapag nandun na tayo sa processing, kasi sa processing inaayos ang ating mga error. Example na lang ito sa akin. Yan. So kung nakikita nyo, yung may cross out dyan, yan yung error ko. And yung may ballpen na blue or tinta na blue, yan na yung correct ng aking birthplace address. So may error din ang aking application. So kaya kung ikaw may error din ang inyong application, huwag kayong mag-alala. Hindi yan ika-cancel. So itong gagawin. Sasabihin mo lang doon sa staff na nagpa-process ng inyong application form kay application form ng inyong passport. Sasabihin mo lang yung exact birthplace address mo. Kagaya na sa akin, Balacan Camarines Sur. Yan lang ilalagay kasi yan kasi ang lalabas sa front page ng passport nyo. So wag kang mag-alala, walang bayad yan. Ang gagawin dyan, i-cross out lang nila yung error mo and then ipapalit yung tamang address ng inyong birthplace. So paano naman pala kapag nagkabaliktad yung workplace mo, permanent address, or so on and so forth pa sa ibang application mo? So, walang problema doon. So, kung nakikita mo sa taas ng inyong personal information application form kay DFA, mayroong barcode dyan. So, kahit magkabali-baliktad man yan, pag in-scan yan doon, same pa rin ang lalabas sa inyong application, same pa rin ang lalabas sa inyong workplace address at yung exact address or recently address nyo or permanent address. So, yun. Another tip para sa may mga error sa ating mga online booking appointment, personal information, application form kay DFA. So, sa mga
magpapabook pa lang ng online booking appointment kay DFA, i-double check nyo every single detail or blank na inyong fill upan. So bago kayo mag-confirm lahat ng mga blanco dyan, mapa-number man yan, email address, name, middle name, surname, workplace address or address and birthplace, i-make sure nyo lang na naka-double check lahat yan. So ayun, nakalimutan nyo ang i-double check at nag-confirm kayo. At nagkaroon nga ng error. Kung nakita nyo merong error at hindi pa kayo nakakabayad, good news. Alam nyo kung bakit? Kasi, pwede nyo hindi i-confirm ang inyong online booking appointment sa pamamagitan ng pagbabayad. Pwede hindi muna kayo magbayad kung alam nyo sa sarili nyo na merong error ang inyong application form. So, si DFA kasi hindi niya ini-encourage na lahat na just to make sure na lahat ng ginagawa nating application form sa kanila is dapat tama. So, ayun na nga. Pwede natin siyang hindi confirm. Kasi 24 hours ang application confirmation kay DFA. So, pag hindi natin siya kinonfirm, automatically cancel yon. So, kinabukasan, pwede ulit tayo mag online booking appointment kay DFA. I-make sure na natin na tama na ang ating mga ilalagay na personal information, lalo na ang ating mga birthplace. So, ayun. Na-print na nga natin at mali na nga yung isa sa mga information na nailagay natin. Huwag kayong mag-alala. Dahil yung error na yan ay mapaprocess doon yan sa DFA on-site, sa processing section, magiging maayos yan. Kagaya ng nangyari sa akin. So, yung tip na yan is short lang. Maiksi lang yan. So, yan lang din naman kasi ang na-experience ko. So, yung share ko sa iyo based on my own experience yan. Kaya, huwag ka na mag-alala kung merong error ang inyong personal application form kay DFA. So, walang magiging problema dyan. Hindi yan ika-cancel. Hindi ka uulit. Ang maganda mo na lang gawin, magantay ka at pumunta doon on-site. So, yun. Kung natulungan kita sa iyong problema ngayon, sa mga sandaling to, yung agam-agam mo na wala, dahil sa napanood mo ang video ko na to, ay maraming salamat naman kung ganun. So, ang gawin natin, baka lang, paki-like and share na rin tong video na to para makatulong sa ibang kagaya mo na naging problema ko din ang pagkakaroon ng personal information application form error sa ating mga pinilapan nung tayo ay nag-online booking appointment kay DFA. And syempre, follow ng aking page at paki-subscribe na rin ng aking YouTube channel. Syempre, ano pang gagawin natin? Thank you. Bye-bye.